Sino po ang naihi ngayon? Naihi. I'm giving 2 minutes. Nais ng Panginoon, nandito tayo lahat sa mensaheng ito. Huwag po natin palalagpasin ang mensaheng ito dahil ito ay isa sa pinakamahalagang mensahe ng Panginoon sa buhay natin. Sige po, 2 minutes, break. Para walang excuse. Amen? Praise the Lord. Sino po ang pinagpala ng Diyos sa araw na ito? Amen? Praise the Lord. Pinagpala dahil may problema, may pagsubok, may nararamdaman, pinagpala ka ng Diyos. Amen? Hindi dahil, ay, libre ako ngayon. Well, okay lang yun, mga kapatid. Pero ang pinakapagpapala ng Panginoon, yung hindi ka okay, Kuya Benny, pero tumatayo ka para maging okay para sa Panginoon. Amen? So, glory to God. Sabihin mo sa katabi mo, tunay nga na pinagpala ka ng Diyos. Amen. Antayin po natin yung iba dahil nais ng Panginoon na lahat po tayo ay makatanggap ng pagpapala ng Diyos. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Sabi ng Lord sa John 3:16 and 17, bagamat ito ay kadalasan na natin naririnig, pero mayroon pong nais na sabihin ng Panginoon sa oras na ito sa buhay natin. Sabi ng Lord doon sa John 3:16 and 17, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. For God sent the Son into the world, not to condemn the world, but that the world might be saved through Him. God is stand by sending His Son. Siya ay tumayo upang siya ay magkatawang tao at paninindigan niya ang ginawa niya sa buhay natin. Ginawa niya ito para tayo ay baliwalain o i-condemn, pero tayo ay bigyan niya ng kaligtasan, bigyan niya ng eternal life. Amen? Tumayo siya, mga kapatid, tumayo siya bilang Diyos. At ipinakita niya na siya ay Diyos at Diyos at Diyos at Diyos noon, ngayon at magpakailanman, siya ay Diyos. Na ang kanyang pangakong kaligtasan ay hindi kailanman kayang baguhin ng kanino man. Sapagkat ang binigay ng Diyos ay binigay niya, hindi niya kayang bawiin sa buhay natin. Amen? Ito po yung kalayaang pinagkaloob sa buhay natin, mga kapatid. Once God speaks and we receive forever. Amen? Ito po yung pangako ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Buhay na walang hanggan. Kaya nga, nararanasan natin yung buhay na walang hanggan, bagamat andito pa lang tayo sa lupa. Amen? Sabi nga ng Matthew 6 verse 10, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Mangyari nawa, Panginoon, yung nandyan sa langit, dito sa lupa. Maranasan na namin, Lord, yung kalangitan dito sa lupa. At nararanasan ng bawat isa na sumusunod sa Panginoon yung langit dito sa lupa. Amen? That is why that life is given to us, that new life, that brand new life has been given to us. Amen? If that new life, that brand new, that God has given, you receive it, makikita yung manifestation sa buhay natin, mga kapatid. Makikita po yung manifestation. Amen? Yung manifestation, karugtungon is John 10:10b, and the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen? Gift of God. Amen? And that life is abundant life, sabi ng Lord. Amen? Abundant life.
Hindi lamang brand new, kundi abundant life. Wala pong tunay na anak ng Diyos na paugod-ugod. Pahina-hina. Kaya kung mayroon kang nakita na pahina-hina, tapikin mo yan. Amen? Sige, tapikin mo yung katabi mo. Lakasan mo pa para magising kung kinakailangan. Amen? Sapagkat yan po yung buhay na pinagkaloob ng Lord sa buhay natin. Amen? Marami pong ginawa ang tao noon, lumapit dito, lumapit doon, lumapit. Kung ano nilalapitan, mga kapatid. Amen? Ginawa ng Diyos, tumayo siya bilang Diyos, nagkatawang tao, para lahat ng pangangailangan mo ay manggaling lamang sa isa. Pag nilapitan mo si Lord, nilapitan mo na ang lahat ng pangangailangan mo. Amen? Kaya nga, ginawa niya ito para sa buhay natin, mga kapatid. Dahil kung mabubuhay ka sa batas, Old Testament, kailangan i-memorize mo yung si Lord pala ay Jehovah Jireh, Jehovah Makades, Jehovah Shalom, Jehovah Nisi, Jehovah Jireh. Amen? Paano kung hindi mo alam yung Greek word na yon? O ibig sabihin nun? Amen? Pero in short, ginawa ng Lord yung kaparaanan para madali para sa buhay natin. Amen? Nagkatawan tao siya sa pamamagitan ng Jesucristo para pag siya ang Diyos mo at tagapagligtas mo, nasa iyo na ang lahat. Amen? In John 14 verse 6, He is the way, the truth, and the life. He is the way, the truth, and the life. He is everything. Ang equivalent noon, mga kapatid. Amen? Pag nilapitan mo siya, hindi lamang yung alalahanin mo ang nilalapit mo, pati yung alam ng Lord na hindi mo nilalapit, abatid niya. Amen? Ito po yung kahalagaan, mga kapatid, kung bakit tayo po ay lumalapit sa Panginoon sapagkat He is our everything. Amen? Tayo po tumayo at basahin po natin yung Acts chapter 5 verse 29. May explain po yung verse bigyan ng Lord sa buhay natin. Sabay-sabay po natin basahin. But Peter and the apostles answered, we must obey God rather than man. Let us pray. Heavenly Father, once again, you are seeing the heart of your people, including myself. Lord, hinihingi po namin, Panginoon, na kayo po, O God, ang kumatagpo ng anuman ang pangangailangan ng bawat isa. Ang nais mo, Panginoon, sa buhay namin ay buksan po namin at makinig sa iyong salita, Panginoon, maging attentive kami. At wala pong gap na ibibigay namin, Panginoon, sa kalaban, bagkus ang Espiritu lamang ang malayang kumilos sa buhay namin. Upang ang salita mo, ang mensahe mo, Panginoon, at kilos ng banal mong Espiritu, Panginoon, ay patuloy na maranasan namin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa hapon na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa buhay namin. Naniniwala kami at nag-aantay kami, Panginoon. At umaasa kami, Panginoon, sa malaking gagawin mo sa buhay namin sa araw na ito. Salamat po, Diyos, tago mo, Panginoon, ang aking buhay sa iyong likuran lamang. Upang kayo, Panginoon, ang marinig, makita at maranasan ng bawat isa, Panginoon. Upang, Lord, yung holiness mo, Panginoon, ang lumabas. Hindi po, Panginoon, yung sarili ko, O God. Salamat po, Panginoon, O God, sa lahat ng ito. Patuloy mo, Panginoon, O God, na pag-ibayuin ang aking pananampalataya sa magitan ng mensahe mo, Panginoon. Lord, binabalik namin ang lahat ng ito na may papuri, pagsamba, pasalamat in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. We must obey God rather than man. Mainam na sumunod sa Diyos kaysa tao. Mainam na sumunod sa Diyos kaysa tao. Maraming kadahilanan ng tao kung bakit kung minsan nai-snub si Lord. Hindi nauna si Lord. At yung po yung pag-aaralan natin, mga kapatid. Amen? Sometimes, nandoon po yung reservation natin sa buhay natin. Amen? Kung minsan, hindi natin alam yung ibig sabihin ng submission. Ano ba yung submission, mga kapatid? Sometimes, hindi natin alam ang ibig sabihin ng obedience. Ano ba yung obedience? Kagaya na sinasabi ng Lord dyan. We must obey God.
paano ba yung pagiging obedient, Lord, sa iyo? Amen? There is a big difference between submission and obedience. Kuminsan, napapagbaliktad to. Kuminsan, ginagawa ng synonym siya, magkaparehas lang. Pero ang gusto nang sabihin ng Panginoon sa oras na ito, ang submission is absolute. Amen? Submission is absolute. Pag sinabi mong absolute, it is perfect and complete. Whether you like it or not, you have to submit. That is submission. Amen? Submitting means you are putting your life under the control and power to another people, to another person. Amen? Ipinagkakalob mo yung, ikinakatiwala mo yung sarili mo sa kapangyarihan at autoridad ng isang tao. That is submission. Amen? That is submission. Submission is absolute. Submission is perfect. Submission is complete. But obedience is conditional. Obedience is conditional. Obedience means act of obeying. Amen? Obedience is conditional because as children of God, if that is in accordance to the Word of God, then I must obey. Amen? As a Christian, we have to stand. That is why the topic today, or the title of the message is stand, or make your stand, or take your stand. Take your stand. That is why we must obey God rather than men. Take your stand to obey God rather than men. Amen. Marami pong sumasablay dito, mga kapatid. Nakakalungkot. Ang haba-haba na ng panahon na Kristiyano siya, o edad niya, matanda na siya dito sa mundo, pero hindi pa rin siya makasunod sa Diyos. But I believe this time, the Lord will not allow to open that door without learning this. Amen. At hindi tayo magkakaroon ng empowerment para ma-apply ito, mga kapatid, sa buhay natin. Kaya nga pinag-ihi ko na kayo, I believe wala na pong ihi. At wala na ihi dito, siyempre. Amen? So, glory to God, mga kapatid. Obedience is conditional. Why conditional? Well, if it is not according to the Word of God or to the will of God, I will not obey. Amen? Tatayuan ko yan. Ano man ang mangyari. Amen? Sino man mga tao na magsasabi sa inyo na hindi ayon sa salita ng Diyos, hindi sa kalooban ng Diyos, huwag kang matulog para marinig mo ang salita ng Diyos. Amen? Tumayo ka. Take your stand. Amen. If you will not take your stand, if you will not start your life to take a stand, you will never grow. Amen. Even in physical life, you will never grow. Hindi ka aasenso. Bakit? Gaganon ka? Gaganunin ka lang? Bagsak ka. Pero tuturuan tayo ng Panginoon this time. Amen? Submission is absolute. Whether you like it or not, you have to stand submitting. Amen? Obedience is conditional. Conditional means, if that is according to the will of God, the Word of God, I will obey. If not, I will not. But I will submit whatever circumstances, whatever consequences I may take. Do it. But for me, I will stand at the right side of God. I will stand. That is why you have to take your stand. If you will not learn this thing in your life, you will never grow. You will never become overcomer of this life. Amen? I will give you one example in the Bible. In Daniel chapter 6, verses 1 to 28, ipinakita ng Panginoon dito, we have King Darius. Si Haring Darius, namili siya at pinili niya si Daniel na mamunuhan sa lahat ng pinuno. Amen? Gawin ko na lang House of Representative, Daniel is the House Speaker. Para masakyan niyo po.
We are in a Senate. Si Daniel po ang Senate President. Nakuha niyo po. Ito po yung kalagayan ni Daniel. At pinili ni King Darius. Bakit? Dahil may favor si Lord kay Daniel. Amen. Dahil si Daniel ay sumusunod sa Diyos, nakita ng hari yon ang kapangyarihan ng Diyos sa mamagitan ni Daniel. God has that favor in the life of Daniel. Amen? So, yung mga sumunod, yung mga senadors, yung mga congressman, nainggit sila kay Daniel. Nainggit sila. Nagpulong-pulong sila lahat magmula doon sa susunod kay Daniel pababa. Nagpulong-pulong lahat dahil ayaw nila si Daniel. Amen? So, ang ginawa nila, nagpulong-pulong at gumawa ng kasulatan para lagdaan ng hari. Tingnan niyo po yung sitwasyon. Wala po silang makita na kahit kapiraso na labag na ginagawa ng Daniel. Amen? Wala silang makitang kahit anong bahid man, wala silang makita para labanan siya. Pero isa lamang po mga kapatid ang ginawa nilang dahilan. Dahil nakita siya na very faithful sa Diyos. He was praying to God 3 times a day. Amen? So, ang ginawa nila, kahit noong araw pa pala, uso po yung politika, uso po yung sip-sip, yung suso. So silang lahat lumapit sa hari. Hari, ang gwapo mo naman. Mabuhay ka, hari. Gusto po naming lahat na sa buwan na ito, within 30 days, wala pong ibang lalapitan ng mga tao kundi ikaw lang. Walang sasanggunihan yung mga tao kundi ikaw lang. Well, kung hindi siya malagong Kristiyano, si King Darius ay mabibihag. Mai-impress siya. Kayo po mga kapatid. Sina Kuya Alan, di ba? Sasabihan mo siya. Ikaw lang yung lalapitan. Ikaw lamang yung bibigyan ng pabor. Ikaw lang yung masusunod sa lahat. Maganda yan, ha? So, ganito po yung nangyayari kay King Darius. So, na-uplift yung spirit niya, hindi niya nakita yung dapat niya makita. Amen? So, nilagdaan po niya, mga kapatid. So, yung King's Decree, sinabi, ito, mula sa araw na ito, walang sasangguni kahit kanino, kahit sa isang Diyos, walang sasangguni, kundi kay Haring Darius lamang. Not knowing ni King Darius na yung well-favored niya na si Daniel ay kasama siya doon dahil siya po ay nananalangin lagi sa Diyos. Amen? Nung nalaman ni Daniel ito, hindi niya ito sinunod. Dinisregard ni Daniel, disobey niya, hindi siya sumunod sa King's Decree, sa King's Command, sa King's Order. Amen? Ngunit siya po ay nagpatuloy na gawin kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. Mga kapatid, take note, hindi po siya huminto sa pinapagawa ng Diyos sa buhay niya. Siya pa rin ay nananalangin 3 times a day. Amen? Hindi po naging sagabal o naging hadlang kung hari ka man, pinakamataas ka sa bayan na yon. Wala akong pakialam. Susunod pa rin ako sa Diyos. Amen? Ito po yung na kay Daniel. At yung decree na yon, mga kapatid, ang lahat na sumasangguni maliban sa Haring Darius ay itatapon sa kuweba ng mga leon. Yung pusa nga di ba? Yung pang-leon pa kaya at hindi lamang leon na isa, maraming leon. Amen? Isipin niyo po mga kapatid, kung ganoon po yung katayuan ninyo. Takot ba kayo? Amen? Hindi po natakot si Daniel. Amen? So, nung nalaman ni King Darius to, si Daniel pala. Sumasanggunin siya sa kanyang Diyos 3 times a day. Gumawa po siya ng paraan, pero tapos na po. Nalagdaan na niya. Hindi na niya kayang bawiin yung perma niya. Amen? Kaya in-approach na lang niya si Daniel at ipinalangin siya, nawa ay patnubayan ka ng Diyos mo. Amen?
nung siya po ay tinapon doon sa kuweba ng mga leon, sa lion's den, wala pong nangyari kay Daniel. Bakit? Kasi inuna niya ang Diyos. Amen? Meaning to say, mga kapatid, this is now the comparison of, or differentiation of submission and obedience. Daniel didn't obey the king's decree, the king's order, the king's command, but he submit to the consequence of disobeying the decree of the king. Nakuha niyo po. He disobeyed the king's order, but he submit to the consequence, ano man yan, ng consequence na sa gagawin niyang pag-disobey dahil hindi kalooban ng Diyos yan, pahihintuin ako sa aking pananalangin sa Diyos, pahihintuin ako sa pinapagawa ng Diyos. No! I will stand! I will take my stand. I will obey God rather than man. Acts 5:29. But I will submit to whatever consequence na ipapatong sa akin. Amen? Ito po yung ginawa ni Daniel. He disregarded, he disobeyed the king's order, the king's command, the king's decree. Amen? But he submit to the king's order for him to be punished. Amen? So nagsabi siya kahit parusahan niya, kahit itapon siya doon sa leon. Dahil naniniwala siya na yung ginagawa niya ay para sa Diyos. Amen? Para sa Diyos. Yun po yung nais ng Lord. At naniniwala siya na pag siya ay gumagawa ng kalooban ng Diyos, hindi siya pababayaan ng Diyos. Amen. Ito po yung dinidiin ng Lord sa buhay natin. We have to take our stand. We have to obey God rather than man. Amen? We disobey people who are not according to the Word of God, but we will submit. Sasabit tayo dahil yan ay sinabi ng Panginoon na magsabit tayo sa mga authority. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. He disobeyed the king's order na siya ay pahintuin sa pananalangin, pero napasakop siya sa consequence. Inako niya yon. Amen? The second example is in Daniel chapter 3, verses 1 to 30. Makikita natin mga kapatid, dito, sa kwentong ito, we have the three friends of Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Amen? So, ang hari po ay nagtayo ng rebulto, golden image. Amen? Golden, pure gold. Ang height ng image na yon, which is made up of gold, pure gold, ay 90 feet. 90 feet. Pag titingnan mo po, ay parang 7th floor. Amen? 7 palapag. Dahil ang bawat palapag, ang standard ay 12 feet. Tama po ba, engineer? Opo. So, 90 divided by 12, more or less, around 7.5. O 7 stories, at may rooftop yun, kaya 7.5. Amen? So, yun po yung taas ng rebulto na ginawa nila. At ang luwang nung, ang kapal noon, ang width noon is 9 feet. Amen? Marahil hanggang dyan, dito. Yan po yung luwang. Ang taas niya po ay 7th floor, 7th story building. Amen? So, ito po yung ginawa nila. At sabi ng hari na naman ito mga kapatid, ni Nebuchadnezzar, wag na po natin itagalog dahil mahirap pong itagalog, Englishin na po natin, Nebuchadnezzar. Amen? Ang utos niya sa lahat ng bansa, lahat ng tao na nasakupan niya, ay yumuko at sumamba sa rebultong ito at gawing Diyos. Yun po yung king's decree, king's order, king's command. At kung sino man ang hindi susunod pagkatapos ng trompeta, tunog ng trompeta,
sila po ay itatapon sa nagbabagang furnace. Nagbabagang apoy, pugon. Amen? Ito po yung decree. So, lahat ay yumuko maliban sa tatlo. Maliban sa tatlong kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego. Agad-agad, dali-dali na na-report ng kanyang mga opisyal sa hari-hari. Mayroon pong tatlong sumuway sa iyong utos. Dalhin niyo sila sa akin. Bakit hindi kayo sumunod? Alam niyo yung parusa, bakit hindi kayo sumunod? Hindi kami sumunod sapagkat hindi ayon yan sa aming Diyos. Hindi kami sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi kami sumasamba dyan sa ribulto na yan. Dahil ang aming Diyos na buhay ay hindi nakikita siya Espiritu. Amen? Tumayo sila doon. Lalong nagliyab ang init ng ulo ng hari. Kung paano nagliyab, yung init na yon ay gusto niyang i-transfer doon sa pugon. Yung pagliyab ng init ng ulo niya. Make it 7 times. Yung normal na temperature ng furnace na yan, yung pugon, gawin niyong 7 times. Dahil po, ganun po nagliyab ang kanyang init ng ulo sa tatlong ito. Amen? Sabi ng tatlo, kahit anong mangyari, hindi kami susunod. Kahit patayin niyo kami, hindi kami susunod. Sa Diyos ng buhay lang namin, kami susunod. Sabi ng tatlo. Amen? So, sa madaling salita, tinawag niya yung opisyal niya at pinatapon. Yung tatlo. Pero po yung nagtapon dahil sa sobrang init ng pugon, sila po yung unang namatay. Amen? At nung sinilip nila yung tatlo, 4 na po sila doon, mga kapatid. Amen? At mayroon po nag-alagang anghel ng Diyos kaagad doon sa kanila. At nung nabatid nila na sila po ay naglalakad-lakad lang doon, parang wala lang. Amen? Masaya sila na nandoon. Amen? Then inahon po sila. Amen? At ang sabi ng hari, mula sa araw na ito, ang Diyos nilang pinaglilingkuran ay magiging Diyos na natin mula sa araw na ito, mga kapatid. This is the power of God. When you stand, when you make your stand in your faith, God will reveal His power through your life. Amen? Amen? At ito po yung nangyari sa araw na yon, libu-libong tao ang nakakilala sa Panginoon. At yung revolto na yan, gibain niya. Amen? Yung Diyos nila na pinaglilingkuran ang magiging Diyos natin simula sa araw na ito. Ano ang tinuro ng Panginoon sa buhay natin? Submission and obedience. Hindi po sila nag-obey sa hari, sinasabi ng hari, nag-submit sila kung ano yung consequence ng kanilang pagiging disobedience. Amen? And this is now the difference of submission and obedience. Nakuha niyo mga kapatid? Amen? That is why disobedience to ungodliness, unrighteousness, unbiblical is obedience to God. Amen? Lahat ng hindi mo pagsunod sa mga bagay na hindi biblical, hindi maka-Diyos, ay pagsunod mo sa Diyos. Amen? At gustong sabihin ng Panginoon dito sa buhay natin, mga kapatid, na partial commitment is no commitment, partial obedience is no obedience, partial submission is no submission. Why? The Bible will prove to us in James chapter 2 verse 10. Amen? Baliwala. Nais ng Panginoon, ang pinaka-point natin ay makasunod sa Diyos. Mag-submit sa Kanya. Mag-obey sa Kanya. Mag-commit sa Kanya. Fully. Buong buhay natin. For whosoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it. Amen? Sumablay ka sa isa. Kaya nga sabi ng Lord, full submission ang kailangan mo. Full obedience ang kailangan mo. Full commitment ang kailangan mo. Hindi ka kailangan pagkita-kita. Amen? Pwede kang sumablay, pero pwede kang manumbalik sa Panginoon at open arm ang Panginoon na tumanggap sa atin. Amen?
Ito po yung tinuro ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. At makikita po natin, sa ating pagsunod sa Kanya, sabi ng Daniel 3 verse 30, sabi ng Daniel 3 verse 28, ang napakaganda po at the end. Amen? Daniel was prospered. Amen? Doon sa pinakahuling verse ng dalawa, ng chapter 6 and chapter 3, ipinakita ng Panginoon kung paano sila umangat, paano sila naging prosper. Amen? Prosperous. Amen? 3:30 and 3:28. Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and delivered his servant who trusted him. Set at naught the king's command and yielded up their bodies rather than serve and worship any God except their God. Amen? And verse 30 of chapter 6, then the king promoted. Amen? Kaya nga sa bawat pagtayo natin, mga kapatid, sa ating pananampalataya, God will promote us. Amen? God will prosper us. Amen? Ito po yung mararanasan natin pag tayo po ay tumatayo sa ating pananampalataya. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Sa lahat ng bagay na ginagawa natin, pag tayo tumayo, hindi tayo nagko-compromise. Amen? Most of the time kasi nagko-compromise ang mga tao, ang mga Kristiyano. Pero wag po tayo mag-compromise, mga kapatid. Pag hindi ka nag-compromise, tatayo ka sa iyong pananampalataya. Walang mangyayari sa iyo, ipropromote ka pa ng Panginoon. Amen? Ano po yung mga bagay na tatayuan natin? Sabihin natin, may mga amo tayo, nakakataas sa atin. Amen? Pinaglilingkuran natin sila. Though, ang sabi ng Panginoon sa Romans 13, verses 1 to 7, ipinakita ng Panginoon that we have to obey the authorities. Amen? But mananaig po yung pag-obey natin sa Diyos kaysa tao, mga kapatid. Amen? Though, sila po yung niluklok ng Diyos sa mga posisyon, mga kapatid, and we respect that. Amen? We respect, ha? Mga kapatid, iba po yung respect, iba po yung obey, iba po yung submission. Magkakaiba po yun. Amen? Ito po yun, ang sinasabi ng Lord. Let every person be subject to the governing authorities. Subject. Amen? To the governing authorities. Magpasakop tayo. Sa mga niluklok dyan, mayor man yan, barangay captain man yan, senador man yan, congressman yan, presidente man yan, sino man yan, amo natin sa trabaho, niluklok sila ng Diyos. Sila po yung governing authorities. Amen? Ngunit, mananaig po si Lord. Amen? Kung ang inuutos nila hindi ayon kay Lord, huwag po tayong susunod. Amen? Kundi, tayo ay tatayo sa ating pananampalataya kung ano man ang consequence na ipapatong nila. Cut salary ka pag hindi ka susunod. Well, do it. Amen? Masususpindi ka. Pag hindi ka nag-convert na Muslim ngayon, masususpindi ka. Do it. I will stand firm in my faith. Ano man ang mangyari, kasama ko ang Diyos, hindi ako pababayaan ng Diyos. Amen? Pag ikaw ay gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos, you are at the God's side. God will also stand for you. Amen? Hindi ka niya pababayaan at hindi ka niya iiwan kailanman. Amen? Hindi siya magpapabaya. Kaya nga, for there is no authority except from God. And those that exist have been instituted by God. Have been instituted by God. Have been authored by God. Have been niluklok ng Diyos. Amen? Kung sila ay niluklok ng Diyos, manaig si Lord dahil siya po yung nagluklok. Amen? Huwag mong sabihin, ito pa yung isa eh. One more cause ng mga Kristiyano o mga tao, yung utang na loob. Utang na loob. Dahil sa utang na loob, nadadamay lahat. Pero, once and for all, tinuro ng Panginoon kung ano ang utang na loob. Sabihin na natin, siyempre, utang na loob mo kay nanay mo. Amen? Ito po yung gustong i-resin ng Lord sa isipan natin. Ang nanay natin o magulang natin,
ay kagamitan lang ng Lord para tayo lumabas sa mundong ito. Hindi nating utang na loob sa ating nanay at tatay. Kay Lord, nating utang na loob. Amen? Dahil kay Lord, ginamit niya ang nanay tatay mo para ikaw lumabas sa mundong ito. Amen? Noong ikaw ay lumaki, meron na sariling pag-iisip at matino ka na, sabihin, nasa tamang edad ka na, hindi mo responsibilidad ang magulang mo. Sila ang may responsibilidad sa iyo. Respeto na lang. Ito yun na naman. Sa sinasabi ko, respect, obedience, submission. Amen? Respect lang yon. Amen? Hindi natin sila obligasyon, hindi natin sila responsibility. Tayo po ay rumirespeto lang sa kanila. Amen? Sila po ang may obligasyon sa atin bilang tayo anak. Pag ikaw naman ang nag-anak, siyempre, yung anak mo ang responsibility mo. Amen? So, respeto na lang sa kanila, mga kapatid. Pero hindi utang na loob sa kanila. Amen? Dahil sa kanila, anak, bakit ka naman pumasok sa ganyan? Ano pang hinahanap mo sa buhay mo? Alam ko yung paano ka lumaki. Magkakasama tayo. Good boy ka. Bakit ka lumihis? Ba't mo kami itinagwil? Bakit nag-iba ka ng relihiyon? Ayan, ang mga sinasabi ng mga magulang natin. Amen? Ano ang katayuan nyo? Amen? Tayo tayo. Take our stand. Nay. Mga ganon, di ba? We have to take our stand. Hindi po totoo yung ating pananampalataya before. Yung natagpuan kong pananampalataya, ito yung katotohanan. Amen? Hindi dahil sinanay mo ang nagsalita, si tatay mo nagsalita, ayaw kasi ng tatay ko magagalit siya magtatampo siya Ito pa yung kuminsan, sige ka anak, ganyan-ganyan ka, alam mo, may sakit ako sa puso, gumaganon siya. Dadrama yan. Amen? Pero hindi, mga kapatid, tayo mo, Nay, pagtatayo ako sa aking pananampalataya, ito yung totoo. Lalo kang sisigla, lalakas. Hahaba pa ang buhay mo. Amen? Nangyari sa amin to ni Pastor, ha? Sabi ng nanay niya sa kanya, wag kang sasama na maging bunaging kagaya ni Aril, ha? Sabi ni Pastor sa akin, hindi. Kung buong puso kang tatanggap sa Panginoon, susunod sa Kanya, lalong hahaba ang buhay ng nanay mo. Amen. 80 plus na, buhay pa rin. Amen? Nung sinabi sa amin yun, wala pa siyang 60. Amen? Ngayon, 80 plus na. Amen? Glory to God. Amen? Tatayo tayo, mga kapatid. Amen? Ito naman, sasabihin, hindi mo siya dahil siya kasi yung nagpasok sa akin sa trabaho. Yan, isa na naman ito di ba? Siya kasi yung nagpasok sa akin sa trabaho. Halika na dito. Minsan lang kita mainuman Minsan lang itong gawin natin. Di ba na? Nakakaya naman, pakikisama. Nag-compromise ka na naman. Amen? Nag-compromise ka na naman, sumama ka na naman sa Kanya. Amen? Nagmakamundo kayo. Minsan lang naman. Pero pag tinikman mo yan, minsan, mayroon pong karugtong yan. Amen? At gaano kadalas ang minsan ang tanong. Amen? Yun po yung mangyayari. Kailangan mag-take ka ng stand. Amen? Magkaroon ka ng biblical principle. Pag ikaw ay gusto mo kung maging kaibigan, barkada, gawin natin ang tama ayon sa Diyos. Kung hindi, umalis ka na sa buhay ko. We have to take our stand. Amen? Sabi ng mga binan ko, napapansin ko, Ariel, kunti lang yung kaibigan mo. Opo, sabi ko. Kunti lang talaga. Kahit matulog ako at buhay sila. Gising sila, alam ko, step ako. Amen? Bakit? Kung tuturuan nila ako na magbisyo, gumawa ng kamunduan, wag na po. Wag na po. Wag nila akong gawing kaibigan nila o barkada nila. Wag na lang. Amen? Salamat sa Diyos sa pagtuturo niya sa akin. Bata pa lang ako. Ganun po. Amen? Yung pala, na-discover ko, biblical pala yun. Amen? Sabi ng Romans 13, verse 8 to 10, ito po yun. Kung bakit walang utang na loob.
Walang utang na loob. Tinulungan mo ko, Kristiyano ka, gawin mo yan for the glory of God. Gawin mo yan dahil sa pagmamahal mo sa Diyos, ginawa mo sa akin. Hindi ko tatanawin na utang na loob yan. Irerespeto kita. Salamat, kapatid. Ginamit ka ng Diyos para ako'y pagpalain. Pero hindi mo utang na loob. Amen? Owe no one anything except to love one another, for he who loves his neighbor has fulfilled the law. Ginawa mo yan dahil sa pag-ibig. Hindi para ikaw ay mag-invest ng utang na loob. Amen? Respeto na lamang, mga kapatid. Kung tatanungin mong utang na loob, respeto na lamang. Amen? Pero hindi po yan habang panahon ay sasakaling kang utang na loob. Amen? As a Christian, pag gumawa ka ng isang bagay, ginawa mo yan dahil kay Lord. Sapagkat naniniwala ka na lahat ng bagay na mayroon ka ay katiwala ka lamang. Amen? Kung mayroon kang angking talino, galing kay Lord yon, isinir mo sa Kanya. Amen? Kung mayroon kang angking kalakasan, sinir mo sa Kanya, ginawa mo yan dahil kay Lord. Kung mayroon kang angking influence, charisma, or good attitude, nangyayari yan dahil kay Lord. Amen? Pero hindi utang na loob yan. There's no deep of gratitude the Bible will teach us. Amen? Wala po. Wala pong deep of gratitude. Utang na loob means deep of gratitude. Amen? Wala po. Pag gumawa ka ng isang bagay o ginawang ka ng isang bagay, to God be the glory. Amen? Praise the Lord. Amen? Hindi yung ipapaun ka sa utang na loob. Hindi, mga kapatid. Make sure na pag ginawa niya yan, ay sa Diyos tayo nagkakaayos. Amen? Sa Diyos ang sentro ng ating paggawa, mga kapatid. Amen? Otherwise, magkakasala lang tayo. Amen? Huwag mong ititik na utang na loob yan sapagkat ikaw ay katiwala lang ng Panginoon. Amen? Well, in respect, gawin mo yan in respect. Pero hindi po magiging utang na loob, mga kapatid. Ibabaon ka niyan. Nabubuhay ka pa. Kailan pa yan? Which is, ito po yung kadalasan, pangkaraniwang nangyayari. Eh, si kuya ko kasi yung nagpaaral sa akin, kaya kahit anong sabihin niya sa akin, susunod ako. Mali. Amen? As a Christian, you should know what is submission and what is obedience. Kuya ko, mali po yung sinasabi mo, hindi po yan ayon sa Diyos. Hindi kita susundin. Amen? Pero kung ano man ang magiging paratang mo sa akin o consequence na ipapatong mo sa akin, magpapasakop ako. Amen? Kung gagawin mo kung hindi mo na ako ibibilang bilang kapatid mo, fine, do it. But I will stand in obedience to God. Amen? We have to take our stand, mga kapatid. Kung hindi ka magte-take ng stand, umpisahan mo na ngayon. Pag hindi mo inumpisan yan, hindi ka lalago, mga kapatid. Bakit? Hihilain ka lang yan. Magdadrama lang yung tao sa iyo. Diba ako yung nagbigay ng unang panadol nung ikaw ay may sakit ng ulo? Di ba nung nag-aagaw ang buhay mo, niras kita sa hospital? Tumakbo ako ng 100%. Mga kapatid, respeto pa lamang yun. Pero make sure na yung gagawin mo ay according to the Word of God. Utang na loob. Amen? Ang pagtanaw niyan, mga kapatid, kung ang gagawin niya ay maayon sa salita ng Diyos. Amen? Kung ang gagawin niya sa iyo ay para ikaw ay hilain na rin, para ikaw ay kasama niya sa kanyang mga kalukuhan, huwag na lang. Amen? Huwag na lang. Hindi po yan, mga kapatid. We have to take our stand. Amen? Pag ikaw ay rumispeto sa kanya dahil mayroon siyang ginawang mabuti sa buhay mo, make sure na dalhin mo siya sa Diyos.
Amen? Dalhin mo siya sa Diyos at maging pamantayan mo ang Biblia lagi sa paggawa, pag-abot. Amen? Inaabot kita dahil ikaw ay nakagawa ng mabuti sa akin. Yes, inaabot mo. Pero dadaling kita sa Panginoon. Amen? Dalhin mo siya sa Panginoon. Bahaginan mo ng salita ng Diyos at mananaig ang salita ng Diyos sa buhay ninyo. Amen? Maraming taong nabibiktima sa bagay na ito, mga kapatid. Dahil mali po yung pananaw nila. When you are still young in the spiritual, console. Amen? Sumangguni. Marami pa tayong dapat matutunan, mga kapatid. Maging ako, marami pa akong dapat matutunan sa buhay. Kaya nga, pag sa Diyos tayo, mga kapatid, patuloy ang pagtuturo ng Panginoon sa atin. At habang tinuturuan tayo, nagiging matuwid ang buhay natin. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Na tayo po, mga kapatid, ay sumunod sa Diyos kaysa tao. Amen? Kaya unang-una, sa ating kalagayan bilang Kristiyano, kuminsan ang mag-uusig sa atin, marahil yung asawa mo, hindi pa mananampalataya, uusigin ka niyan. Magulang mo na hindi mananampalataya, uusigin ka niyan. Mga kapatid mo na hindi mananampalataya, uusigin ka niyan. Nakalimot ka na yata. Kami palaki sa'yo. Ilang beses ka nag-aagaw buhay. Nakarinig po ako ng ganyan. Amen? Pero I have to take my stand. Amen? And I have to warn them. Mahal ko kayo at gusto kong akong gamitin ng Panginoon para sa buhay ninyo, para sa kaligtasang ipinagkaloob ng Lord sa buhay ko. Amen? Kailangan mag-stand tayo bilang asin at ilaw ng mundong ito. Amen? Sumunod tayo sa Diyos kaysa tao. Amen? Sumunod ka sa tao kung yan ay ayon sa Diyos. Yun po yung tinuturo ng Panginoon. Amen? Sa Romans 13 verse 1. Sapagkat sila po ay niluklok ng Diyos. Dahil sila ay niluklok ng Diyos, dapat yung ginagawa nila ay ayon sa Diyos. Pag hindi ayon sa Diyos, huwag po nating gagawin. Amen? Huwag po nating gagawin. Tumayo po tayo. Marahil sa mga kumpanya natin, mga amo natin, nagsasabi sila, binabalalaan kita. Bawal yan. Ginagawa mo na mag-practice. Especially dito, mga kapatid, sa lugar na ito. Ang lugar na ito, pinagbabawalan tayo na mag-practice, mag-exercise ng ating faith. Yan ba ang sinabi ng Diyos sa buhay natin? Hindi niya sinabi yan. Kaya nga we disobey. Amen? We disobey them. We disobey this land. We stand in our faith. We take our stand. Amen? So whatever's consequence, we submit. Amen? Aalugin ka. Alam mo, pag mag-end ka, ito yung privileges mo. Magkakaroon ka ng everyday, automatic 2 hours overtime. Amen? Magkakaroon ka ng bonus, at the same time, may favor akong matibigay sa'yo. Amen? At malakas ka sa akin. Gagawin ka ng mga amo mo. Amen? Marami pong cases na ganito, mga kapatid. Magpalit ka na ng igama mo. Mag-M ka na. Mag-green card ka na. Nung pa, yung ang kulay ng brown ka green. Amen? Yun ang inaalok nila. Para may pasaporte ka, para direkta ka na sa general manager, hindi na doon sa amo mo. Ganun po yung alok nila. At the same time, mayroon kang package. Amen? Pera. Amen? Ganito po yung mga alok nila. Pero we have to take our stand. Amen? Pag inaalok, galing ka na sa disgrasya. Inaalok ka sa disgrasya. Galing ka na sa kapamakan. Kaya mag-aral tayo ng salita ng Diyos para magkaroon tayo ng stand. We can stand in the Word of God. Amen? Kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Mayroon tayong mga Bible study. Kaya magtumutok sa bawat gawain ng Panginoon. Meron tayong Bible study, meron tayong prayer meeting, meron tayong fellowship, meron tayong worship service. Tumutok. Kung wala ka pang Bible study sa lugar ninyo, sabihin mo, nandito yung mga leaders, ayusin po natin yung
Bible study sa inyo. Para sa ganun lumawak ang kaalaman mo sa salita ng Diyos at magkaroon ka ng pamantayan sa buhay. Amen? Alam mo kung ano yung sinasabi at nangyayari. Ito ba'y kalooban ng Diyos o hindi? Alam mong tumayo. Amen? Kaya nga we have to stand. Even in this land, sinasabi nila, bawal. Pero dito tayo. Dahil we submit to God and we obey to God. Amen? Ano man ang consequence na ipapatong sa atin, we will stand. Magpapasakop tayo. Pero, hindi magkukulang si Lord sa buhay natin. Amen? I am already 23 years in this land. So far, so good. Salamat, Panginoon. Amen? Marami na akong pinagdaanan ng mga enkwentro sa kanila. But I have taken my stand for the glory of God. Amen. At walang nangyari sa akin. Amen? Yun po yung nasa ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Tumayo tayo. Huwag po tayo matakot. Pag takot ka, lalo kang tatakutin. Pag tumayo ka sa iyong pananampalataya, lalayas ang takot, espiritu ng takot. Amen? Amen. Ang sabi ng Lord sa 2 Timothy 1:7, for God has given us the spirit of love, power, and sound mind. Amen? He has not given us the spirit of fear. Amen? God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Amen? Amen? Hindi natin kailangan matakot. Makita natin sa Arabo, tayo. We have to pray. God has given you that right. Has given you right to pray, to approach Him, to call to God. Amen? That is the right. That is not privilege. That is right. Amen? Karapatan bilang anak. You need not to fear. Amen? You have to stand. Take your stand. Amo mo, natatakot ka, baka hindi ka papakasyonin o hindi ka bigyan ng increase. Mali yung ginagawa niya, mali yung sinasabi sa'yo. Pinagbabawalan ka niya, take your stand. Kahit tanggalin ka niya sa trabaho, pag ikaw ay sumusunod sa Diyos, hindi ka papabayaan ng Diyos. Amen? Amen? Walang mangyayari sa atin, mga kapatid, pag sumunod ka sa Diyos. Huwag mong isipin yung bukas, sa future, isipin mo ngayon si Lord sa buhay mo. Hindi ka niya papabayaan. Hindi ka niya iiwan. Amen? Kahit sa lugar na ito, mga kapatid, hindi tayo papabayaan ng Panginoon. And this is my experience in this land. Maraming beses na, mga kapatid. Lalo na po nung nagsisimula ako sa lugar na ito. Kami po ay nakikipaghabulan. Nakikipaghabulan. Harapan. Encuentro. Pero we have to take our stand. When you stand firm in your faith, God will show His power. God will stand at your side and defend you. Amen? Amen? Because it is not your battle, it is the battle of God. Amen? Amen? Your duty is to obey God. Your duty is to concentrate and focus on the calling of God in your life. Amen. Part ng Lord yun. Trabaho ng Diyos yan kung ano yung nasa paligid. Amen? Ang sayo ay sumunod sa Kanya at gawin yung pinapagawa ng Panginoon. Yun lang. Amen? Yung mga taga-Saudigas, yung mga kasama ko sa trabaho, alam na po nila yan. February 4, 2008. February 4, 2008, 8:30 in the evening, hinamon ako dyan sa Villa ng mga mutawa.
Pinabababa ako, pero wala po sino nagawa, mga kapatid. Hindi nakamunin. Pwede akong dampitin, pwede akong ipakulong, pwede akong kung ano gusto nilang gawin. Amen? Pero we have to stand. Sabi ko sa mga kapatid, tapos na. Iahayag ng Lord sa gabing ito ang kanyang kapangyarihan. At lalo sila mismo ang magsasabi na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Totoo nga po. Pagkatapos ng time na yon, yung oras na yon, the following morning, sabi ng mga Muslim, Christian mo tawa. So naahayag si Lord, mga kapatid. Pag tayo po ay tumayo, maahayag ang kapangyarihan ng Lord sa buhay natin. Amen? Even my own company, pinatawag nila ako. Ini-expect ng mga kasama ko, naku, i-questioning ka. Huwag mo na sabihin yung totoo. No, I have to stand. Ano sabi nila? Mahal ka namin. Sinusuportaan ka namin. Never silang nagbanggit patungkol against sa pinapagawa ng Panginoon sa buhay. Never. Nag-express sila ng support. Nag-express sila ng love sa akin. Mahal ka namin. Sinusuportaan ka namin. Itong factory, gamitin mo pa. Itong factory, gamitin mo pa. Factory. Amen? Itong factory, gamitin mo pa. Amen? Mga kapatid, amen? This is the power of God. Amen? When you stand, see the salvation of God. Amen? Tignan mo kung paano kikilos si Lord sa buhay mo pag ikaw ay tumayo para sa Kanya. Amen? Sino makakakilala sa Diyos kung hindi ka tatayo? Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin para mahayag siya. Madakila siya sa mamagitan ng buhay natin. Hindi yung buhay mo, hindi yung buhay ko. Siya. Amen? Tayo lang po ay kakasangkapan ng Panginoon, instrumento lamang. Amen? Tumayo tayo. Kung hindi posible magkaroon ng Bible study sa lugar natin dahil kasama natin si ganito, si ganyan, huwag kayong matakot. You have to stand. Amen? Lord, gagawin mo ang lahat nandito. May favor ka dahil ikaw ay nakaapak doon sa lugar na yon. Amen? Isa kang anak ng Diyos, tumayo ka, Lord, inaapakan ko ang lugar na ito. Diyos 1:3, Lord, ito'y pagmamayari mo. Extension ng kaharian mo, Panginoon. Mabubuksan ang gawain mo sa lugar na ito. Amen? We have to stand. Hindi mo kailangang matakot. Pag ikaw ay tumayo, tingnan mo ang kilos ng kamay ng Lord. Amen? Either tatanggalin sila doon, o sila ay mapapasama sa atin. Amen? Sabi nung isang Muslim doon na sekretary namin, Christian Mutawa. After that night, on the following morning. So, ginaganon-ganon ako. Maiksi lang po yung prayer ko kay Lord. Lord, kayo na pong bahala. Yun lang po yung sinabi ko. After 3 days, may emergency call sa kanya. Pabalik ng India. Emergency yun. 1 week lang. Pero umabot siya ng 3 months. Hindi nakabalik. Hindi, ayaw pa rin. Ginaganon pa rin ako. Christian mo. Tama, ginaganon. Okay. Lord, ayaw yung huminto. After 2 days, emergency uli. Hanggang hindi na pinabalik ng Lord. Amen? Alam niyo mga kapatid, tumayo lang tayo. Si Lord gagawa ng kaparaanan. Hindi mo pinagpipray yun. Lord, ibinibigay ko na sa iyo. Amen? Sa kabila ng ginagawa kong ito, Panginoon, pag-abot, pagbabahagi, pag-akay sa kanila, ganito pa yung mga salita nila, ganito pa yung ginagawa nila, Lord, ibinibigay ko na sa inyo. Amen? Pag si Lord na ang kumilos, mga kapatid, up to the hardest part of their life, gagawin ng Panginoon kung talaga sila tunay na ng Diyos.
ipapahintulot sila na ibigay sa Satanas para ma-realize sila back to God. Kung minsan, ganito yung kaparanan ng Panginoon sa buhay natin. Kung matigas ka, ayaw mo sumunod sa Panginoon, iaalaw ng Lord na ikaw ay alagaan ng Satanas. Wawasakin niya yung buhay mo para ikaw ay matauhan. 1 Timothy chapter 1, verse 20. 1 Corinthians chapter 5, verse 5. Yan po ang gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Amen? Hindi siya magkukulang, mga kapatid. Amen? So, ang mag-take ng stand to obey God, we have to risk ourselves. Amen? Wala kang isasalang-alang. Magulang mo man yan, amo man yan, sino man yan, mahalagang tao sa buhay mo na marahil nakatulong sa buhay mo, pero ikaw ay tuturuan na mag-disobey sa Lord. You have to take your stand. Don't obey them. You can submit to them anuman ang ipapatong sa iyong parusa. Pagawa mo, alang-alang lamang sa pagsunod mo sa Diyos at hindi ka mapapahamak. Amen? Hindi ka mapapahamak. Sabi ng Luke 14:26-27, unless you hate your father, mother, wife, brother, sister, etc., and follow me, you cannot be my disciple. Amen? Wala kang dapat isalang-alang. Kanina walang utang na loob. Wala yung utang na loob. Romans 13, verse 8. Amen? Pangalawa, wala kang isasalang-alang. Amen? Luke 14:26-27. Amen? If anyone come to me and hate not his father and mother and wife and children, brethren, sisters, and his own life, even your own life. Kung isinasalang-alang mo yung buhay mo, o yung nanay mo, tatay mo, lahat, kung ano, sino man yan, hindi ka pwede maging disipulo ng Panginoon. Amen? Kung mayroon ka pang reservation, ay, nakakaya naman kay nanay ko, ay, nakakaya naman sa boss ko kung hindi ko pagbibigyan sila. Yung pagbibigay mo sa kanila, pero pagsuway mo naman sa Diyos, kalaban mo ang Diyos. Huwag po nating ayaan kalabanin natin ng Diyos. Hindi pa nilang kalabanin natin ang mga lahat. Huwag lang ang Diyos. Amen? Lalabanan natin sila and disobeying them kung ito po ay hindi ayon sa Diyos. Amen? Dahil ang disobedience sa unrighteousness, sa unbiblical, amen, ay obedience sa Panginoon. Amen? Ito po yung tinuturo ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Huwag po tayo mag-take ng reservation. Tayo po ay magsasabing, nakikisama. Okay po ang makikisama. Huwag lang makikisama. Amen? Kung ito ay okay kay Lord, kung ayon kay Lord, sige, makisama ka. Pero pag yan ay hindi na okay kay Lord, nakikisama ka na sa kanila. Amen? Kung minsan, hindi natin batid yun sapagkat kulang tayo ng salita ng Diyos. Kaya ngayon ang babala ng Lord sa Hosea 4:6. Pag kulang ka sa salita ng Diyos, delikado yung buhay mo. Amen? Kaya magpakapuspos sa salita ng Diyos, mga kapatid. Amen? Disiplinahin ang bawat buhay natin. Every day, kailangan mayroon tayong salita ng Diyos na nagiging pamantayan sa buhay natin. Minimeditate natin yon, minimemorize natin, ina-apply natin sa buhay natin so that we will grow according to the Word of God. Amen? Para hindi tayo matitinag, hindi tayo masishake ng kahit anong bagay. Amen? Kasi paano mong sasabihin, susunod ka o hindi ka susunod kung hindi mo alam ang pamantayan ng Diyos, hindi mo alam ang salita ng Diyos. Amen? So, kailangan natin ang salita ng Diyos para alam po natin tumayo ayon sa pagsunod sa Diyos. Amen? Ito po yung napakalaga, mga kapatid, na mangyari sa buhay natin. Amen? And number 3, never to please God, people rather than God. Amen?
If you please men rather than God, then you will not be a disciple of God. In Galatians chapter 1, verse 10. Amen? Kailangan ang piniplease mo lagi ang Diyos. May gumawa sa'yo ng maganda, tama, mabuti, binless ka niya, salamat sa Diyos sa buhay niya. Amen? Hindi salamat sa buhay mo, salamat sa Diyos sa buhay mo. Amen? We please God, then yung sa Kanya. Amen? We give glory to God bago siya, mga kapatid. Amen? Bakit? Dahil lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Lahat ng mabubuting bagay ay galing sa Diyos, mga kapatid. Amen? Tayo po ay kasangkapan lamang niya. Amen? Lahat ng mabubuting bagay. James 1:17. Lahat ng mabubuting bagay ay galing sa Diyos. Tayo po ay kasangkapan lamang ng Diyos. Katiwala lamang. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. We have to take our stand. Amen? In the life of Daniel, in the life of his friends, Meshach, Abednego, they stand. And we also stand. Amen? If we stand, then God's power will be revealed through your life. Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Hindi siya makikilala, hindi mahahayag ang kapangyarihan ng Diyos kung wala tayong gagamitin at magpapagamit sa Kanya. Amen? May problema ka, may pagsubok ka, take your stand. Lord, promotion ito. Amen? Kagaya ni Daniel, kagaya ni Meshach, Shadrach, Abednego, promotion sa kanila. Nagkaroon sila ng prosperity sa kanilang buhay nung sila ay tumayo sa pagsubok na yon sa buhay nila. Amen? Mga kapatid, kung natutuwa ang Diyos sa buhay mo, ipopromote ka niya. Amen? Doon mo lalong mananamnam ang biyaya ng Diyos. Pag ikaw ay nakakasunod sa Kanya. At ito po yung nais ng Lord sa buhay natin na mangyari. Amen? Sino po ang handa na? Amen? Handa nang tumayo. Tayo tayong lahat. Take our stand. Manindigan. Panindigan. Ang para sa Diyos. Hindi para sa tao. Amen? Our goal is to love God, is to obey Him, and to submit to Him. This is our goal. Full submission, full commitment, full obedience. Dahil kung partial lang niya, ang equivalent niya ay walang commitment, walang obedience, walang submission. At ang ating mga buhay ay ikinakatiwala natin sa Kanya dahil nagpapasakop tayo sa Kanya. Kung bakit ikaw ay nag-commit sa Panginoon na sumunod, kung bakit ikaw ay obedient sa Lord, kung bakit ikaw ay nagpapasakop sa Kanya, dahil nagtitiwala ka sa Kanya. Amen? Sino man ang nagtitiwala sa Kanya, itaas ang kanyang kamay. At sa oras na ito, we will declare na tayo po ay magtitiwala sa Kanya. Tayo ay tatayo sa ating pananampalataya. Lord, we will take our stand. Turuan niyo kami, Panginoon, na patuloy kami magtiwala sa iyo. Ako'y magtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang aking sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa iyo.
namin nasunod. Kaya po, God, sa oras na ito, Panginoon, O God, ay makilala kami. At ikaw lamang, Panginoon, ang aming sitwasyon. Ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, sapagkat ikaw ang Diyos na nakakabatid ng aming mga buhay. Dahil ikaw ang may gawa ng buhay namin. Dahil ikaw, Panginoon, O God, ang nakakakilala sa amin. At patuloy kami magtitiwala, Panginoon, sa lahat ng bagay. Turuan niyo kami, Panginoon, at tumayo sa aming pananampalataya. Na ikaw lamang, Panginoon, ang masunod sa buhay namin. Lord, buksan niyo ng buksan, Panginoon, ang aming puso't isipan sa katotohanan sa iyong salita upang kami makalaya, Panginoon, at magkaroon kami ng pamantayan sa buhay namin. Upang kami makasunod at patuloy kami, Panginoon, O God, na magtiwala sa iyo. Anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Panginoon, salamat po, Diyos, sa salita mo, Panginoon, sa araw na ito. Salamat sa lahat ng pagtuturo mo, Panginoon. Ayaw mo, O Diyos, na ito po itinanggap namin at magkaroon kami ng kahandahan, Panginoon, na maisabuhay ito, Panginoon, upang kami ay magtagumpay sa buhay. Makatayo kami, Panginoon, sa aming pananampalataya sa iyo upang marami pa, Panginoon, na mabubuksan sa katotohanan. Para, Lord, sila ay mag-inquire patungkol sa iyo, Panginoon. Makakilala sila, maligtas sila, Panginoon, O God. Gamitin mo ang aming mga buhay. Na, Lord, kami tumayo at maging kagamit-gamit sa iyo, Panginoon, upang, Lord, sa magitan ng aming mga buhay, Panginoon, O God, mahayag ang iyong kapangyarihan, mahayag ang katotohanan, mahayag, Panginoon, ang kayong kadakilan, kabutihan, Panginoon, at Lord, pakilala ka, Panginoon. Ayaw mo, Panginoon, pagtibay mo, God, ang aming pananampalataya, patuloy namin pagkatiwalaan, Panginoon, na ikaw ang Diyos, wala nang iba sa buhay namin. pag-ibig mo ay sapat, awa mo'y para sa
Yes, Lord, Ikaw lamang. At tanging Ikaw lamang, Panginoon, ang masusunod sa buhay namin. Kung mayroon man kaming pagsablay, Panginoon, sa iyo, sa araw na ito, Panginoon, O God, nagpapasalamat kami dahil tinuruan mo kami upang kami ay sumunod ng may katapatan sa iyo, Panginoon. Natatayo kami, Panginoon, ayon sa iyong kalooban lamang. Turuan mo kami, Panginoon, na tumayo ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong salita, ayon sa iyong gusto, ayon sa iyong nais, ayon sa iyong nasa. Patuloy mo kami, Panginoon, na puspusin ng banal mong Espiritu at salita mo upang lalo kami makatayo, Panginoon. At ang layunin mo, Panginoon, kung bakit kami tatayo, God. At ito po yung desire namin, Panginoon, ay yung makasunod sa iyo, Panginoon. Ang Lord, marami pang kaluluwa. Ang Lord, makakalapit sa iyo. At Lord, babalik sa iyo, Panginoon. Gamitin mo ang bawat buhay namin. Lord, there will be no compromise. No compromise, Lord. Turuan mo kami. Kundi ikaw lamang, Panginoon, na masunod sa buhay namin. Hindi dahil, Lord, siya yung boss namin. Hindi dahil siya yung magulang namin. Hindi siya dahil, Lord, siya po, O God, yung nagpaaral sa Panginoon, tumulong sa amin. Pero, Lord, kayo po ang gumawa ng lahat. Salamat, Panginoon, para sa kanilang buhay. Ngunit, Lord, hindi po, God, magiging hadlang sila para kami, Panginoon, na hindi sumunod sa iyo. Lord, tatayo kami, Panginoon, dahil nais namin sumunod sa iyo. Dahil, Lord, nais namin, Panginoon, na humayo, mag-akay ng mga kaluluwa sa pamamagitan, Panginoon, ng ngayong mga buhay. Maraming kaluluwa, Panginoon, na makakilala at maliligtas. Lord, tulungan niyo kami, Panginoon, na gamitin ang ngayong mga buhay para sila, Panginoon, ay buksan sa katotohanan. Iyan mo, Panginoon, ang bawat lugar namin, Panginoon. Lord, dinideclare namin ang bawat lugar namin, Panginoon. Ang bawat inaapakan ng aming mga paa. Ang bawat lugar, Panginoon. Lord, pagmamayari mo, Panginoon. Extension ng teritoryo mo, Panginoon. Bubuksan mo ang gawain mo sa bawat lugar, Panginoon. At tatayo kami, Panginoon, no fear, O God. Walang imposible sa iyo, Panginoon. At magaganap ang nais mo, Panginoon, sa magitan ng aming mga buhay. Malayo man, Panginoon, yung mga tao, Panginoon, na ayaw sumunod sa iyo, na kilala namin. Lord, tinataas namin ang aming mga kamay. At inaangkin namin, Panginoon, yung pangako mo, Panginoon. Gagamitin mo yung kamay na ito, Panginoon, bilang daluyan ng iyong pagpapala. Sinabi mo, Panginoon, sa Deuteronomy 28 verse 8, ano man ang patungan ng aming kamay sa oras na ito, Panginoon, ay yung pagpapalain. Sila'y makakilala, Panginoon, sila'y manunumbalik sa iyo, O God. Sila, Panginoon, ay magpapasakop sa iyo, Panginoon, O God. Babaguhin mo ang bawat buhay nila, Panginoon. Lord, pataluyin mo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga kamay. Gamitin mo kami, Panginoon, O God. And Lord, we declare, O God, Isaiah 59 verse 1, hindi maiksi ang iyong kamay, Panginoon, para hindi sila abutin. At hindi ka rin bigay, Panginoon, upang hindi mapakinggan ang aming mga panalangin sa oras na ito. Lord, sino man, Panginoon, na nangangailangan, Panginoon, ng kaligtasan, ng kagalingan sa oras na ito, Panginoon, we pray, O God, we pray. We pray with faith, O God. We pray in the Spirit. Let there be healing unto them. Sino yung mga kilala niyo na wala pang kaligtasan? Sa oras na ito, panindigan natin
We have to take our stand. Sino man yung mga umuusik sa atin, yung mga batikos sa atin, sino yung mga humahalakak sa atin, nag-iinsulto sa atin, we have to take our stand and we will pray for them right now. Lord, sino man po, Panginoon, yung mga bumabatikos sa amin, mga humahadlang sa amin pagsunod sa iyo, Panginoon, we pray, O God, na sila'y bubuksan mo sa katotohanan. Sila, Panginoon, ay makakilala sa iyo upang maunawaan kami, Panginoon. Upang, Lord, maranasan nila kung yung naranasan namin sa iyo, Panginoon. Lord, sa oras na ito, O God, we take our stand. Naninindigan kami, O God, at pinaninindigan namin, Panginoon, sa oras na ito. Sila, Panginoon, ay makakakilala sa iyo. Sila ay maliligtas din, Panginoon. Bubuksan mo sila sa katotohanan, Lord. Kung sino man, Panginoon, yung membro ng pamilya namin o wala pa sa iyo, right now, Panginoon, O God, bubuksan mo sila sa katotohanan at sila ay magkakaroon ng kaligtasan, Panginoon. Maging, Panginoon, yung mga kilala naming Kristiyano. Ngunit, Lord, nakikita namin, Panginoon, na parang hindi sila Kristiyano. Lord, we take our stand, O God, and pray, O God, for them. Lord, padapuin niyo, Panginoon, ang iyong kamay sa kanila ngayon din, O God. Ibuhin niyo sila, Panginoon, O God. At sila magbalik loob, Panginoon. At Lord, makikilala namin, makikita namin ang manifestation mo, Panginoon. Na pag sila, Panginoon, ay nanumbalik sa iyo, makikita namin, Panginoon, yung pagsuko sa iyo, O God. Kahinahunan, baba ng loob, Panginoon. Ang aming pong makikita sa kanila, Panginoon. Sila po, Panginoon, ay magpapakumbaba. At hingan tawad. Salamat, Panginoon. Dahil may kapangyarihan, Panginoon. Every time we declare in the name of Jesus, there is always a power. Salamat po, Panginoon. Salamat. At lahat kami, Panginoon, ay tatayo sa aming pananampalataya. We will take our stand, Lord. Paninindigan namin, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo. Ikaw lamang ang masusunod sa buhay namin. Ibabaon namin sa aming buhay, Panginoon. Itatanim namin sa aming mga puso ang Acts 5, verse 29. We will obey you, Lord, rather than men. We will obey you, Lord, rather than men. We will obey you, Lord, rather than men. We will take our stand, O God. At pangako mo, Panginoon, sa Daniel chapter 3, verse 30. Daniel chapter 6, verse 28. Lord, you will prosper us. You will promote us, Lord, every time we stand. You will promote us, Lord, every time we stand. Pasasaganain mo, Panginoon, ang iyong buhay. Every time na kami, Panginoon, ay tatayo sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat na napakarami, Panginoon. Tunay nga, O God, na napakabuti mong Diyos sa buhay namin. Salamat sa lahat ng pagtuturo mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa kalayaan na itinuro mo, Panginoon, sa oras na ito. Mangyari po, Panginoon, na sa aming paglabas, Panginoon, ay iba na, Panginoon, ang aming mga buhay. Isa ng binago mo, Panginoon. Tumatayo na, Panginoon, hindi na nahiya, hindi na natatakot. At Lord, matapang sapagkat dahil sa aming pananampalataya, Lord, pinatapang kami. At tatayo kami, Panginoon, without fear, O God. Yes, Lord, with all our heart. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you.
kami sumunod, Panginoon. Turuan mo kami tumayo sa aming pananampalataya sa iyo. Lord, salamat. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na ginawa mo, Panginoon, sa buhay namin. Salamat sa bawat salita. Salamat sa buhay, Panginoon, ng aking mga kapatid na narito. No, patuloy mo sila, Panginoon, na gamitin bilang channel of blessing, Panginoon. Upang marami pang kaluluwa, Panginoon, ang manumbalik sa iyo, Panginoon. Salamat po, God. Ibinabalik namin, Panginoon, ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng pagluwalhati, lahat ng pasasalamat, lahat ng papuri para sa iyo lamang, Panginoon. At ang lahat na mayroong labi ay magsasabi na, Amen.